Good evening! Hi, I'm Daniel. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So, wini-welcome po natin lahat ng mga nakasubaybay nating mga ka-bonfire ngayong gabi. So, especially we welcome our pastors, primaries, cell group leaders, and cell members na nakasubaybay po ngayon. At ganoon din po yung mga invites or first-timer po natin. Welcome po kayong lahat sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God po sa ating Bonfire Things to Remember, no? So, yung mga basic things na dapat talaga nating gawin at sundin para talaga maiwasan po natin yung distraction habang ongoing po yung ating gawain at talagang makapag-focus tayo at wala tayong ma-miss out na revelation ng Lord ngayong gabi. Amen to that, and we encourage everyone na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Sa iyong lahat ang pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, libat sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa aling nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. Diyos.
aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit iyan ay ang lahat sa'yo. Sa'yo. So maraming salamat po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. And ngayon, dadako na po tayo sa pinaka-heart ng ating bonfire night, which is the message. So inaanyayahan po natin yung bawat isa na huwag po tayong papadistract. So iwasan muna natin yung pagpunta sa ibang mga apps, no? So focus muna tayo dito sa ating gawain. So ilang minuto lang ito at huwag nating hayaang mayroon tayong ma-miss out na revelation ng Lord through the bonfire message na mapapakinggan natin through our speaker. Amen to that, and we also encourage everyone to let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, part of multimedia, a teacher of School of Leaders 2, and a professional. Let's welcome Verna Lovenia. So, good evening po sa ating mga ka-bonfire. So, welcome po dito sa ating live. So, bago tayo mag-start, mag-open muna tayo po in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nanonood po na kasama namin tonight. And Panginoon, I pray na ako po inyong gabayan as I deliver your message. Holy Spirit, ako po inyong samahan, Panginoon, sa mga wala pa dito, Panginoon, sa aming live. We pray that you will lead this message, Panginoon, to the people that needs encouragement, Panginoon, as we do the vision, Panginoon. Salamat, Lord, and I give you all the glory and praises in Jesus' name.
Amen and amen. So muli po, good evening po sa bawat isa sa atin. So bago tayo mag-start, mag-comment muna tayo dyan ng good evening mga ka-bonfire. So yan, bago ang lahat po, binabati ko rin po si Pastor Rami and si Pastor Adel, and I would like to thank them for giving me the opportunity na makapagbahagi po ng message ng ating Panginoon ngayong gabi. So sa lahat din ng mga disciples, leaders, and welcome po sa mga invites na kasama po nating nanonood po ngayon. So ang nais ko pong ibahagi na message ngayong gabi sa atin is ito yung something na pwedeng mag-attack din sa atin as we do the vision. So ito yung parang masasabi natin na isa sa mga enemy natin na pwedeng makadistract sa atin as we do God's vision, di ba? So meron kasing masasabi natin na mga distractions or tayo mismo, ito yung makakapag-stop sa atin na maging focus sa ginagawa natin sa vision. So I would like to talk about fear, 'di ba? So many Christians sa time natin ngayon, 'di ba? Marami ang hindi talaga nagkakaroon ng spiritual growth dahil marami tayong nararamdamang fear, 'di ba? Meron tayong fear of rejection. 'Di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, talagang iba na ang galawan these days, 'di ba? So kapag tayo ay nagbabahagi ng word of God, may mga Christians na hesitant pa din. So meron tayo sometimes we fear to fail. We fear na makriticize din. Kaya minsan, kahit na tayo ay matagal ng Kristiyano, hindi nalalaman ng ka-work mo hanggat hindi mo sasabihin. 'Di ba? So, meron din tayong fear that we are not good enough. Or we have this fear of unknown. And yung pinaka-saddest thing na pwedeng mangyari sa atin na kapag tayo ay nag-fail is nag-fail tayo kahit hindi pa natin sinisimulan ng isang bagay dahil tayo ay merong takot sa ating mga puso. 'Di ba? So let us imagine, 'di ba? How many people na kumbaga sila ay hindi nakapag-share ng gospel dahil sila ay natatakot, 'di ba? So pwede din na merong mga potential leaders na hindi sila na-develop because they have the spirit of fear. 'Di ba? So, meron ding mga disciples na hindi sila nagkaroon ng mga disciples because they also have the fear to win and build disciples. 'Di ba? So, alam ng kaaway kung paano tayo papatigilin sa ginagawa natin sa vision. So, he will try to paralyze the people of God through fear. Kaya yun yung kailangan nating ma-remind for tonight. So, kaya ang message ko po ngayon ay matatagpuan sa Isaiah 8:11-14. Sabi diyan, "This is what the Lord says to me with His strong hand upon me, warning me not to follow the way of these people. Do not call conspiracy. Everything these people calls a conspiracy. Do not fear what they fear, and do not dread it. The Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. He is the one you are to dread. He will be a holy place. For both Israel and Judah, He will be a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. And for the people of Jerusalem, He will be a trap and a snare." 'Di ba? So makita natin talagang strongly binanggit ng ating Panginoon, do not fear what they fear. So makita natin dito sa binasa ko, during Isaiah's time, so ang Judah, they are experiencing this national crisis. Diba? Yung mga nations na nakapaligid sa kanila, meron talaga silang nare-receive na mga threats. So the people around them are worried about war or siguro invasion and destruction din sa kanila. So kahit saan tumingin si Isaiah, lahat ng tao ay natatakot. Diba? Yung mga conversations around him were full of fear. Diba? And yung mga balita full of fear din, and yung culture nila, it was full of fear. 'Di ba? So makita natin, mare-reflect din natin yan sa generation natin today. Today, people fear. Ano yung mga kinakatakutan natin? Yung mga economic problems. Diba? Nakikita naman natin kung ano yung nangyayari sa government natin. 'Di ba? And kunyari, if we also have fear sa ating mga family problems, sa sickness, 'di ba? Or the fear of our future, 'di ba? Or meron tayong fear na tayo ay ma-reject, and syempre we fear to fail, 'di ba? Pero ang ating Panginoon, He gave Isaiah a different perspective. So instead of joining the fear of the crowd, ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya?
do not fear what they fear. 'Di ba? So in other words, sinasabi ng ating Panginoon, just because everyone is afraid doesn't mean you should be afraid too. Amen? So as disciples of Christ, we are called to be different. So sa akin, nagkaroon ng impact sa akin tong message na to because sometimes hindi naman maiiwasan na nagkakaroon tayo ng mga takot sa ating puso. 'Di ba? Kunyari, takot na mawalan ng pera. Sinong takot na mawalan ng pera diyan? 'Di ba? Mas takot pa na mawalan ng pera kaysa mawalan ng disciple, 'di ba? So, kamusta yung laman ng ating mga puso ngayon? Kasi baka mamaya puno na tayo ng makamundo, 'di ba? Takot tayong mawala yung mga pinoposes natin na kayamanan. Pero hindi tayo takot na hindi tayo makapag-share ng gospel, 'di ba? So, we must restore, we must have the right fear, 'di ba? We must have the fear of the Lord. So, as disciples, we are called to be different. So, tandaan natin ano yung sinabi ng ating Panginoon kay Isaiah. Do not fear what they fear, 'di ba? Dahil nga sa nangyayari sa paligid ni Isaiah, 'di ba? Kahit siya tumingin, lahat ng tao ay natatakot. So, kung siya ay walang strong relationship sa ating Panginoon, possible na siya ay na-absorb niya rin yung spirit of fear na meron yung mga tao sa paligid niya. But then, ito yung sinabi ng ating Panginoon sa kanya, do not fear what they fear. So, ang message po na aking nais ibahagi for tonight is a disciple's response to fear. So, ano nga ba yung dapat na maging response natin in times of fear? So, in times of fear, first point, in times of fear, we remain in His vision. So, sabi nga sa verse 12, di ba, kung babalikan natin, sabi doon, do not call conspiracy everything these people calls a conspiracy. Do not fear what they fear and do not dread it. So, makita natin that our response in times of fear, in times that people around us are fearful of the wrong things, we must remain in His vision. Do not fear what they fear. Diba? Sabi yan ng ating Panginoon kay Isaiah. Because if we have fear, we have the wrong fear, diba? Tayo ay, kumbaga, ma-change yung focus natin. Madadivert tayo sa ginagawa natin sa vision. Kasi kapag meron tayong takot sa ating puso sa mga makamundong bagay, diba? Instead of looking sa ating Panginoon, we start looking at our problems, di ba po? And instead of looking dun sa harvest na dapat hina-harvest natin ng mga souls, we start looking at ourselves, di ba? So, sino po dito may mga invites ng Great Harvest? Sige nga po, comment natin dyan. So, tayo ay, kapag tayo po ay natatakot, 'di ba? Dapat tayo po, we remain in His vision because hindi naman talaga nawawala yung takot sa ating mga puso, but we must remain in His vision. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon, do not fear what they fear. So in times of fear, we must remain in His vision so that our focus is still aligned with what we are doing at the present time. Amen? So, ang example dito is yung paglalakad ni Peter, 'di ba? When he walked on the water. So, nung si Peter ay nakatingin lamang sa ating Panginoon, nakalakad talaga siya sa tubig, 'di ba? Pero nung na-notice niya na yung hangin, yung waves, dun siya talaga lumubog. So, makita natin, the problem wasn't the storm, 'di ba? The problem was where Peter placed his focus, 'di ba? So, makita natin na marami sa atin na mga Christians or mga disciples, madalas tayong lumubog sa ating pananampalataya. Not because God abandoned us, but because we let the spirit of fear na yun yung talagang mapuno sa ating mga puso. Yun yung laman ng ating mga puso. So, mahalaga talaga na in times of fear, nakaremain pa rin tayo sa vision na kahit natatakot ka, nagbabahagi ka. 'Di ba? Kahit na may mga, ikaw ay may mga alalahanin, 'di ba, sa iyong pamilya or may mga alalahanin ka sa iyong health, 'di ba? Nandyan pa rin that we remain in His vision. Amen? So, if we have fear in our hearts, 'di ba? It makes us focus on ourselves. Amen. So when God calls us to disciple others, kapag meron tayong mga takot, yung pumapasok sa isip natin is, paano kung i-reject nila ako? 'Di ba? Hindi mo pa nasisimulan na sharean yung ka-work mo, yun na agad yung nasa isip mo. Or
hindi mo pa nasisimulan na sharean yung iyong friend, pero ayun na agad yung naka-mindset sa'yo. And meron din tayo minsan question, lalo na kung nagsa-start pa lang tayo, paano yun? Baka tanungin nila ako ng mga tanong about Bible na hindi ko masagot. Or what if mapahiya ako? 'Di ba? So, makita natin na yung mga takot na yun, nakasenter yun sa ating mga sarili. 'Di ba po? So, kapag meron talaga tayong takot, it turns our eyes inward, 'di ba? So tayo, kapag tayo po ay mga disciples, 'di ba? Talagang nandiyan na kahit na tayo po ay may mga alalahanin, kaya pa rin natin to remain calm and still do the vision dahil yun nga, we read our Bible, 'di ba? Sino po dito the month of month of June, pero consistent pa rin sa pagde-devotion kasi yun yung nakakatulong sa atin to really be aligned on doing the vision. Dahil kapag meron tayong talagang daily na prayer life, meron tayong devotional life, nandyan na kahit na may mga fear tayong maramdaman araw-araw, we still remain in doing the vision. Amen? Di ba po? So tayo, kapag meron tayong fear sa ating mga puso or yan yung talagang nananaig sa ating mga puso, it makes us forget about the vision. Amen? So, alalahanin dapat natin yung ating Great Commission. So, ano yung ating Great Commission? It is about reaching people, di ba? So, wag natin hayaan na yung fear na meron tayo dahil sa paligid natin, yun yung maging dahilan na i-prioritize natin yung ating personal comfort. Amen? Mas naging concerned na tayo about protecting ourselves than pag-reach out, 'di ba, sa mga tao sa paligid natin. Kasi yun yung target ng enemy, 'di ba? Ang goal niya nga to steal, kill and destroy. 'Di ba? He will steal your peace, 'di ba? He will steal your joy, 'di ba? He will steal yung talagang pagiging focus mo sa vision. So sa atin, dapat labanan natin ang kaaway by being focused sa ginagawa natin. So, ang kailangan nating i-apply, di ba? Ano ba yung takot sa ating mga puso na nagde-distract sa atin for us to do God's purpose, di ba? So tayo dapat ay magkaroon tayo ng constant talagang decision or lifestyle na alam natin na kahit na may mga naiisip tayo or we cloud ourselves sometimes with the struggles that we have at the present time, but still we do the vision. Because whatever fear you constantly entertain will eventually influence your decisions. Amen? So ano man yung mga ini-entertain natin na fear at this present time, it will really influence yung mga decision makings natin in the future. Amen? So mahalaga, tandaan natin yung sinabi ng ating Panginoon, do not fear what they fear. 'Di ba? Kung nakita mo na yung kapwa disciple mo ay natatakot magbahagi ng gospel, ng one verse evangelism, wag mo yung gayahin. 'Di ba? Kaya nga you always need to choose kung sino yung nasa circle mo. Kasi baka mamaya yung nasa circle mo is puno ng mga taong takot, ikaw din talaga ay matatakot. But if you place the right people in your life that pushes you to do the vision, ikaw ay may influence then to maximize yourself in doing the vision. Amen? So, dapat meron tayong mga friends na ini-encourage ka na, uy, naging effective sa akin mag-win sa threads, try mo to. Diba? Pasalamatan natin yung mga tao na talagang tumutulong sa atin na mas mag-win pa. Diba? And ma-encourage talaga tayo. Kasi not all the time we are okay dahil may mga napagdaraanan din tayo in life. But we appreciate those people who place us with God's promises, diba? God's word and God's encouragements. Amen? So, dapat piliin natin yung mga tao na, kumbaga, tayo ay mapapaligiran with people na encourages us to win more souls. Hindi yung kunwari, ikaw, nakita mong pabawas yung cell group mo, ang narinig mo pa ay, okay lang yan, babalik din yan, pero you are not doing anything. Diba? So, you must be with the people or with your tribe that encourages you na mas mag-win ka pa. Or kapag hindi ka effective dito, huwag kang matakot, diba? Try something else. So, in times of fear, we remain in His vision. Amen? So, pangalawa,
in the midst of fear, we honor God. Amen. So sabi nga sa verse 13, basahin natin, the Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. He is the one you are to dread. Amen. So makita natin that in the midst of fear, we honor God. Amen. So makita natin na ang ating Panginoon, hindi niya sinasabihan si Isaiah na matakot lamang sa kanya. 'Di ba? But the fear of God means is we have this reverence, we have this high view of God, we honor God. Kagaya ng kung paano ni-redirect ni Isaiah, ng ating Panginoon, si Isaiah sa takot na kanyang nararamdaman. When we have a high view of God, di ba, nandoon talaga na tayo po ay nakakapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon. So in the midst of fear, we honor God. So sabi nga dyan sa verse, the Lord Almighty is the one you are to fear. Because sometimes, we have these wrong kinds of fear in our lives. Amen. So, naging reminder ito sa atin that when we fear God, it means that we have a high reverence to God, we have a high view of God, diba? We honor Him, and meron talaga tayong buhay na completely surrendered sa ating Panginoon. Amen. Diba? So, ang ating Panginoon, niredirect niya talaga ang takot na nararamdaman ni Isaiah. Diba? Kasi alam naman natin that every person will really fear something, because if we don't fear God, we will fear people. Amen. If we don't fear God, we will also fear circumstances. And if we don't fear God, we will fear failure. Okay? So, ang kailangan talaga natin is the solution to wrong fear is not no fear, but the solution is a greater fear, and that is a great reverence for God. Amen? So, in the midst of fear, we honor God. Amen? So, kaya ba nating i-honor ang ating Panginoon kahit na nagkakaroon tayo ng ganong mga mindset? Pagka meron kasi tayong fear of man, 'di ba? Ang laging naiisip natin, ano kayang iisipin ng ibang tao sa akin, 'di ba? Or i-approve kaya nila ako bilang sa leader nila, 'di ba? Sasama kaya sila sa akin or tatanggapin kaya nila ako, 'di ba? But kapag meron tayong fear of God, meron tayong sensitivity kung ano yung may isip sa atin ng ating Panginoon, 'di ba? Ano kayong mararamdaman ng ating Panginoon kapag ginawa ko 'to, 'di ba? Mapiplease ko ba siya, 'di ba? Or kapag ginawa ko 'to, magkakaroon ba ako ng obedience sa kanya? So, makita natin yung difference, 'di ba, ng dalawa, 'di ba? So, kapag meron tayong fear sa tao lamang, 'di ba? Talagang lahat self-centered. But if we fear God, meron tayong mindfulness kung ano yung ma-feel ng ating Panginoon. Amen. And yun nga yung maganda kapag meron tayong mindfulness before the Lord, 'di ba? In the midst of fear, we still choose to honor God. Amen. Dahil makita nga natin kapag tayo ay bago pa sa vision, sometimes we do not really feel confident, diba, sa una. Pero makita natin kapag tayo po ay nagpapadevelop as disciples, 'di ba? And talagang tayo ay mga naging leaders, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng obedience sa ating Panginoon, 'di ba? So kapag tayo ay merong pag-honor sa ating Panginoon, it will also lead us to having obedience before God. Amen. So makita natin that if we choose na magkaroon talaga ng pag-honor sa ating Panginoon in the midst of fear, nandyan talaga na tayo ay magiging obedient before God. Amen? Do you believe in that? Na kahit na walang nakatingin sa'yo, you can still have the obedience before God. Amen? So kapag tayo ay merong obedience sa ating Panginoon, it really leads us to be a fruitful disciple of the Lord Jesus Christ. Diba? So kapag kasi sinusundan natin yung ating mga pansariling takot, hindi tayo nagiging fruitful. Amen? So pwedeng tayo ay kumbaga, natulog na lang dun sa ating mga takot na naiisip lamang natin pero wala tayong sinisimulan, kaya tayo ay nagiging stagnant. Amen? So, dito sa vision,
if we really honor God, if we have a high view of God, 'di ba? Nandyan talaga that we obey the Lord even though we feel these kinds of fear, even though that we feel the pressure around us, 'di ba? Nandyan pa rin na pinipili natin na magkaroon ng obedience sa ating Panginoon. So pipili lamang tayo, 'di ba, kung susundan ba natin yung takot na ating nararamdaman or susundin natin ng ating Panginoon. Amen. So ang example natin dito is yung mga disciples ng ating Panginoon, 'di ba? They are just ordinary people, but after they received the power of the Holy Spirit, ano yung nangyari sa kanila? 'Di ba sila ay nagkaroon talaga ng lakas ng loob to preach boldly kahit na may mga threats silang natatanggap or sila ay na persecute, nakukulong pa nga sila, 'di ba? Pero ano yung nagbago sa kanilang perspective, 'di ba? They chose to please God, 'di ba, than pleasing people. Amen. So sino dito yung dating people pleaser? 'Di ba? Nung nagkaroon tayo ng pag-honor talaga sa ating Panginoon, hindi na natin masyadong iniisip ano yung iniisip ng ibang tao sa atin because our focus is to do the vision. Amen. So in the midst of fear, we honor God. And yun yung blessing kapag nagkaroon tayo ng honor sa ating Panginoon, talagang tayo ay nagkakaroon ng obedience before God. And hindi natin namamalayan na habang tayo ay sumusunod, tayo po ay lumalago. Amen? From being just the person na na-win, na OVE, 'di ba? Ngayon tayo po ay humahawak na ng cell group, 'di ba? And ikaw ay talaga na pagkakatiwalaan na ng mga leaders din. Ikaw ay naging leader of leaders, 'di ba? So before, naalala ko nung hindi pa ako leader sa church or ako ay parang attendee pa lamang, hindi ko talaga na-imagine na magtuturo ako sa process or even magsalita sa ganito kasi kagaya nga ng mention ko pag nagtuturo ako sa Soul 2, pagka alam ko pa lang na ako ay magsasalita sa maraming tao, sumasakit na talaga yung tiyan ko. Pero yun nga, kagaya ng mga disciples ng ating Panginoon, nung na-receive nila yung Holy Spirit, diba, sa kanilang mga buhay. Nagkaroon sila ng partnership with the Holy Spirit, everything changed. Diba? Nagkaroon talaga ng courage to preach the gospel. Diba? So, sino po dito yung nagbabahagi ng gospel to random people? Diba? Nakilala mo lang sa online, magchat-chat ka sa mga hindi mo kilala, but you have this confidence kasi hindi naman natin to ginagawa for the benefit of ourselves, but this is to give honor talaga sa ating Panginoon. Amen? Kaya we have no excuse dahil if we honor God with our lips lamang, 'di ba? Hindi talaga tayo magiging fruitful. But when we honor God, 'di ba? Sabi nga kanina, the Lord Almighty is the one you are to fear. So if we have the fear of God, may kita talaga sa atin that we have this high view of God. We give honor sa ating Panginoon and nandyan talaga na nakikita sa atin that we live a life completely surrendered sa ating Panginoon. Amen? So kagaya ng kung paano ng ating Panginoon ni-redirect yung takot na meron si Isaiah because of the people around him. 'Di ba? Ganon din dapat yung i-apply natin sa ating mga sarili. Amen? So we must have the courage. 'Di ba? So when we have courage, it is not the absence of fear. It is obeying God despite the fear. Amen? So if we want to be fruitful disciples, 'di ba? We must choose to obey God despite the fear that we are experiencing at the present time. So third is, in times of fear, God becomes our sanctuary. So na-mention nga dyan sa Isaiah 8:14, He will be a sanctuary. So alam natin yung ibig sabihin ng word na sanctuary, di ba? It is a place of refuge and protection. So yun din yung gustong sabihin ng ating Panginoon kay Isaiah at that time. So if you trust me, I will be your safe place, di ba? So makita natin na hindi sinabi ng ating Panginoon, He did not promise the absence of trouble, di ba? But He promised His presence. Amen? So makita natin, in times of fear, God becomes our sanctuary if we place our trust in Him. Amen?
So, dapat nating malaman sa ating mga puso, we take it by heart na kung paano ito sinabi ng ating Panginoon kay Isaiah, 'di ba? That He will become His sanctuary. He will be a sanctuary. Ganon din yung i-take nating promise sa ating mga puso. If you trust me, I will be your safe place. 'Di ba? So, hindi pinramis ng ating Panginoon na wala ka nang ma-experience na trouble. But He promised na nandyan yung presence niya. So, karamihan talaga, gusto natin, 'di ba, ng protection na nanggagaling sa ating Panginoon. But we do not do an effort to keep God's presence inside of us. And that can only happen if we have an intimate relationship talaga sa ating Panginoon. Amen. But the greatest blessing is not protection from storms, but the greatest blessing is God's presence in the storm. Amen. So, yun yung i-take natin na promise, ilagay natin sa ating mga puso na although may mga napagdadaanan tayo at this present time, 'di ba? Hindi naman tayo exempted kahit na ako din, 'di ba, bilang primary may mga napagdadaanan din. But nakikita ko doon, if I focus on doing the vision, di ko namamalayan na nandyan pa din yung struggle pero hindi halata, 'di ba? Nandyan yung struggle pero magtuturo ka pa din. Nandyan yung struggle, pero you feel God's comfort in your heart. Amen? Kahit na nandyan yung struggle or you feel the fear inside of you, still, talagang hindi tayo lumiliban sa ating mga cell group. Hindi natin iniiwan yung ating mga cell group. Because, sabi nga dyan, yung promise ng ating Panginoon, it does not include na kapag andyan siya for us to be our safe place, we will be exempted from the place of trouble. But at times of trouble or struggles or in our fears, nandyan talaga ang presensya ng ating Panginoon, 'di ba? So importante ito in discipleship, 'di ba? Because alam ko making disciples is not easy because we will experience, sino naka-experience na dito ng rejection, ng mga discouragement, ng mga delays or opposition, or meron din tayong mga spiritual battles, 'di ba? Meron tayong mga ganyang mapagdadaanan because we invest in people, amen. So sometimes the people that we invested the most are the ones who left us. But still, nandyan ka pa din kahit iniwan ka, di ba? So nagpapatuloy ka pa din kahit na natatakot ka na, baka maiwan ka na naman ng taong pinag-investan mo, ng oras mo, ng pagmamahal. Di ba? Kasi mahal natin yung mga disciples natin, amen? But we have to remember that in times of fear, God will become our sanctuary. He will become our safe place where we feel the refuge and protection. Amen. So, tayo mismo, if we feel na tayo po ay nawawala ng kalakasan at these times, 'di ba? Yung presence ng ating Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. 'Di ba? Si Moses, 'di ba? He was able to lead because God was with him. Si Joshua, 'di ba, na-conquer niya because God was with him, 'di ba? Yung mga disciples, they were able to change the world because God was with them. And makita natin yung secret doon, bakit nila nagawa yun. It's not because they are able to do it, but it's because they have God's presence inside of them. Amen. So makita natin that the safest place is not outside God's call. Diba? Sabi doon, the safest place is not outside God's calling. So kahit na may mga pinagdaraanan ka at this present time, minumold tayo ng ating Panginoon for us to be stronger in doing the vision. Amen? So, lagi lang tayong lumapit sa ating Panginoon dahil kapag lumabas tayo sa Kanyang presensya, nandyan talaga nakaabang ang kapahamakan. Diba sabi ko nga kanina, ang goal ng enemy to steal, kill, and destroy. And kapag lumabas ka sa covering ng ating Panginoon, 'di ba, sa service na nasimulan mo nang gawin para sa Kanya, 'di ba, kahit na sinusubok ka, manatili ka pa din. And hindi man natin nakikita yung improvement doon sa ating pinagdadaanan, maglingkod ka pa din. 'Di ba, kahit na may mga takot kang nararamdaman na baka hindi ka makabuo ng cell group, 'di ba, gawin mo pa rin. 'Di ba? Kasi di mo pa nga tinatry, sumuko ka na, 'di ba? So dapat yun yung isa sa goal natin ngayong 2026 na kung ano ka ngayon, cell member ka, di ba, malay mo,
next month, sa leader ka na. Kasi hindi mo nga kasi sinisimulan, di ba? Buksan mo yung bibig mo, kumilos ka, di ba? And start with 3 people and that 3 people will also invite 3 people. Di ba? Makakabuo tayo ng cell group. Amen? So, makita natin that fear will really cause us na ma-delay yung ginagawa natin sa vision. Di ba? It will control us to where we are directed or kung saan tayo papunta. Kagaya ng yung mga people sa Judah, they were controlled by fear. But Isaiah was called to be different. You are called to be different. Amen? So type mo nga yung pangalan mo dyan, I am called to be different. Diba? And God is calling us to be different as well. Kung sinasabi ng mundo, protectionan mo yung sarili mo or maging komportable ka lang, huwag ka mag-take risk. Diba? Gusto ng ating Panginoon that we follow Him, we make disciples, and we reach out the harvest. Diba? So, the question is not, do you have fear? But the question is, who will you obey? Your fear or your God? So, kung gusto natin maging fruitful, it will begin outside your fear. Diba? So, I pray na nakatulong po yung message na ito sa bawat isa sa atin na tayo po mismo, we must choose to fear the Lord. We must choose to have a high reverence of God and honor Him. Diba? Because fear will keep us from the harvest, but the fear of the Lord empowers us to fulfill God's vision. So, in conclusion, fear will always try to stop us from fulfilling God's vision. But God calls us to remain faithful and continue His work. As we choose to honor Him and trust Him in every situation, He strengthens us to move forward despite fear. And as we stay faithful, we will experience God as our sanctuary while accomplishing the vision He has entrusted to us. So kung ikaw ay merong takot na nararamdaman ngayon, sabayan mo ko sa prayer na ito. So sige, let's pray. Praise you, Father God, Panginoon, salamat po sa message na aming napakinggan tonight. And I pray, Panginoon, that whatever fear, spirit of fear that is inside of our hearts, may you replace it with a spirit of conquest, Panginoon. I pray, Lord, that every fear inside of our hearts, Panginoon, either we have fear of what will other people will say, Panginoon, lahat yon, Panginoon, ay mabubura because we fear you, Panginoon, above all, Panginoon. And we pray, Lord, that this year we will have an intimate relationship with you. We will fix, Panginoon, anuman yung mga dapat naming ayusin for us to have the spiritual maturity for us, Panginoon, na mag-level up as we do the vision, Panginoon. Salamat, Lord. And I pray that this message is ma-apply namin, Lord, sa aming journey bilang mga disciples, mga leaders, and future leaders, and even sa mga invites who will find their purpose, Panginoon, through this message, Panginoon. Salamat, Lord, and I give all the glory and praises. In Jesus' name, I pray, amen and amen. So, salamat po, and God bless po sa ating lahat. This world can never satisfy the longing in my soul. When all is lost and hope is dry, when all I feel is cold, I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I'm desperate. You must be. I'm not waiting, not anymore. I need you. I need you, Lord. I feel it burning like a fire, stronger than before. You are the one that I desire. I couldn't last for long. I'm coming back to your presence.
me away. Come and sweep me away with you. 'Cause there's a hunger and a thirst. I'm desperate. Immerse me. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. 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 'Cause there's a hunger and a thirst. I'm desperate. Immerse me, and I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. 'Cause there's a hunger and a thirst. I'm desperate. Immerse me, and I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. Praise God, thank you Vern sa message na hinatid niyo po sa gabing ito. At alam ko marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using This hashtags. So doon po nagtatapos ang ating Bonfire Night. Maraming salamat po sa mga nanatili hanggang wakas ng ating gawain. So keep it and continue that good habit po, no, na mapa-online, mapa-face to face. Tuloy-tuloy lang po tayo na talagang tapusin natin yung mga gawain na ating dinadaluhan. And we continually encourage yung bawat isa po na i-follow yung ating mga social media accounts. Nandiyan po yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, at yung ating YouTube, TikTok, and Instagram. So talagang sa mga social media na ito, meron pa nga bago yung Threads, di ba? So lahat ng social media na ito ay maximize natin na magamit natin siya sa pag-spread ng gospel to win souls and make disciples, all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So sama-sama po tayong manood at magpuri sa ating Panginoon. That's why 6 a.m. So sama-sama po nating i-encourage at i-invite ang ating mga friends, family, and colleagues. So Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin ang ating invitations. At sama-sama po tayong makinig ng message na ihatid sa atin na ating butihing pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, Thank you and God bless.